It's time for DJ Rocky's Secret Files. Jowa ko ang boss yung huling na ipadala ko. Yung mawala si Sir Ed. Pero eto ako. Nandito ulit. Ready nang magkwento tungkol sa naging buhay ko simula nang iniwan niya ako. This is my secret file. Nang mamatay ang first love ko na si Sir Ed, gumuho na rin ang buhay ko. Wala nang tumatawag sa aking ganda at wala nang gumagabay sa akin. Hindi na ako nakakangiti at hindi na rin ako maganda simula nung iniwan niya ako almost 3 years ago. Halos 3 taon simula nung iniwan niya kami ng anak niya. At hindi naging madali yun para sa akin. Masasabi kong halos 1 taon akong nagmukmuk lang sa bahay. Hindi lumalabas at hindi nagsasalita. Lagi akong umiinom, naglalasing, wala sa sarili. Yung anak ko, hiniram muna siya ng parent ko. Minsan, nandun siya sa mga anak ni Sir Ed sa una niyang asawa. Para ko na silang mga kuya kaya tiwala ako sa kanila. Naaalagaan nila ang anak ko. May kasama naman si Princess na yaya na gagabay din sa kanya. Kaya ako lang talaga mag-isa sa bahay. Gusto ko rin naman mapag-isa dahil gumuho ang buhay ko simula nung iniwan niya ako. Hanggang ngayon masakit pa rin. Buong buhay ko halos siyang naging katuwang ko. 18 years old ako nung nakilala ko siya at sobrang dami naming pinagdaanan. Naging sekretary niya ako, pinag-aral niya ako, binuhay niya ako, binigyan niya ng kulay ang mundo ko. Pinamigay niya ako sa ibang lalaki sa kadahilan ng gusto raw niya akong magkaroon ng sarili kong pamilya. Naghiwalay kami, tinaguan ko siya, nagkaanak kami hanggang sa kinasal na kami. Sobrang haba ng pinagdaanan namin bago namin narating ang tuktok. Pero sa isang iglap, nawala lahat ng yun nang ganun kabilis dahil sa pandemya. Hindi ko pa rin makalimutan na mangiti niya, yung gwapo niyang mukha. At kung tatanungin ako kung kumusta na ako, ang masasabi ko lang ay okay naman ako. Not fully healed, pero nakaka-recover na ako dahil meron akong anak na kailangan din ng lakas ko. Pero nahirapan ako dun. Hindi ako ganito dati mag-isip. Dahil nung nawala siya, naging bulag ako. Hindi ko na naisip na meron pala akong anak. Nagwawala ako, naglalasing, umiiyak araw-araw. Pinapagalitan ko ang anak ko araw-araw at para bang ayoko siyang makita. Dinadalaw naman ako ng mga anak ni Sir Ed sa bahay pero hindi ko sila kinakausap. Binigay na nilang lahat ng naiwan ni Sir Ed sa akin. Pero may mga binabato lang ako. Pinapaalis ko sila. Sabi ko nga sa anak niya, sa tingin mo kailangan ko to? Umalis kayo rito. Dahil wala akong ibang kailangan kundi hindi siya. Sagot niya sa akin, may anak ka pa. Anong gagawin mo sa anak mo ha? Pababayaan mo? Sagot ko, anak ko yan. Wala kang pakialam sa kung anong gagawin ko dyan. Sagot niya sa akin, isasama ko muna si Princess sa bahay kasama ng yaya niya. Then I said, bahala ka. Simula noon, nag-a-update na lang sila sa akin kung nasan sila. Minsan, nasa bahay ng parents ko. Minsan, nasa kanila. Kasi maraming bata sa kanila.
Maraming kalaro si Princess. At ako, naiiwang mag-isa. First year death anniversary. Umaga pa lang pupunta na ako sa sementeryo. Maya-maya pa, nandun na ang mga anak niya kasama ang anak ko. Pumunta rin ang magulang ko pero hindi ko sila kinakausap. Hanggang sa sinampal ako ng katotohanan ng mama ko. Sabi niya, anong balak mong gawin? Magmukmuk na lang. Nakalipas na ang 1 taon pero ganyan ka pa rin. Ang anak mo palipat-lipat na yan ha? Mag-aaral na yan, anong balak mo dyan? Hinayaan ka namin kasi alam naming nasasaktan ka pero hanggang kailan ka ganyan? At huwag mong sasabihin na hindi ka namin naiintindihan dahil kung merong makaiintindi sa'yo, kami yun at wala nang iba. Hindi na babalik ang asawa mo. Pero nandito ang anak mo. Gusto mo ba lumayo ang loob ng anak mo sa'yo, ha? Baka pagsisihan mo balang araw kung bakit hindi ka na nakilala ng anak mo. Pagkasabi sa akin nun ni Mama, napatingin ako sa anak ko. Niyakap ko siya agad. At sabi ko, sorry anak ah. Malungkot lang si Mommy ngayon kasi si Daddy iniwan ako. At nagulat ako sa sinagot ni Princess. Mommy, sabi ni Kuya, hug lang kita palagi pag nagka-cry ka. Tapos niyakap niya ako. Nakakaawa ang anak ko. Walang kaalam-alam sa mundo. After namin sa sementeryo, umuwi na kami sa bahay. Si Mama ko, dun muna rin pansamantala. Si Princess hindi ko na pinaalis. Pumasok ako sa kwarto at humiga. Inalok nila akong kumain pero sabi ko mamaya na ako kakain. Humaga ako sa kwarto at nag-isip. Kausap ko si Sir N. Sa picture niya, sabi ko, ang daya mo naman kasi. Ikaw ang lumapit sa akin tapos ikaw naman ang mangiiwan. Ngayon sabihin mo, paano ko ito makakayang mag-isa? Simula nung nawala ka na hindi ka man lang pumasok sa panaginip ko, napakadaya mo. Hindi ako magpa-promise. Susubukan kong mag-ayos para maging maganda uli ako. Susubukan ko. Hanggang sa nakatulog na ako. Pagising ko, gabi na. First time ko na mapanaginipan siya simula nang mawala siya. Sabi niya, "Hi, ganda." Tapos, niyakap niya lang ako ng sobrang higpit. Yun lang. Tapos wala na. Siguro sinyalis na rin yun na mag-ayos na ako. Kasi namimiss na rin siguro niya ako. Kinaumagahan, sumabay ako mag-almusal sa kasama ko sa bahay at kay Princess. Nag-kiss siya sa akin, niyakap ko siya. Sabi ko, gusto mo mag-mall? Sagot niya sa akin, Mommy, bili mo ko toys dun sa mall, marami. Sabi ko, paano mo naman nasabi na maraming toys sa mall? Sabi niya, kasama niya raw si kuya niya at yung mga pinsan niya sa side ng daddy niya. Palagi raw silang nagpupunta sa mall. Kaya niyaya ko siyang mag-mall. Sabi ko lahat ng gusto niya bibilhin namin. Hanggang nagpapaayos na ako ng buhok, nagpapalinis na ako ng kuko. Si yaya niya, nilibot muna siya, tapos naglalaro siya dun sa arcade games. At ngayon ko lang nakita yung anak ko na sobrang saya ng ganun. Sabagay, nung buhay pa ang daddy niya, hindi kami nakakapag-mall dahil pandemya. Nakatulog na lang siya sa sasakyan dahil sa sobrang pagod. Pagdating namin sa bahay, nagising na siya uli. Tinanong ko siya, gusto mo tumabi kay Mami pagtulog? Sumagot siya ng, okay. Natawa ako kasi. Dun sa pagsagot niya sa akin na okay, tinaasan pa ako ng kilay. Nag-toothbrush na siya at nagilhamos. Then pumunta na siya sa room ko. Then, napaisip ako. Nakatingin lang ako sa kisame.
Sabi ko, alam ko ito ang gusto mo. Simula ngayon di na mag-iisa ang anak mo. Kinabukasan naisip kong dalawin yung kapatid ko at pamilya niya. Kasi sa kanya ko pinamanage yung business ko. Okay naman ang lahat, tapos maganda na rin naman ang palakad. Sabi ko sa kapatid ko, naiisip kong kumuha ng master's degree. Sumagot siya sa akin ng, sige te, sa Manila. Dan sabi ko kahit saan. Naganap ako ng mapag-e-enrollan for masters. Nag-exam ako, pumansa ako, minsan online class, minsan face-to-face. Tinuon ko ang atensyon ko sa pag-aaral. May mga naging kaibigan ako, may mga nakakausap. Hindi ako masyado nagkukwento sa new friend ko tungkol sa buhay ko. Tama na yung alam nilang namatayan ako ng asawa. Matatanda na rin ang mga naging kaklase ko. May ka-age ako, meron namang 40 plus. Naisip ko, grabe no, hindi pala talaga natatapos ang buhay hanggat buhay ka pa. Pinilit ko maging masaya. Sa hindi ko namamalayang pagkakataon, masaya na pala talaga ako. Kasama ko ang anak ko at masaya na ako sa ginagawa ko. Fast forward, graduating na ako. Pinapunta ko ang mga anak ni Ed, parents ko. Sabi ng wife niya, mas maganda kang kasama ka. At ayun, pinilit ko maging close sa kanila. Kasi alam ko, yun ang gusto ni Ed. Maya-maya nagulat ako sa sinabi ng anak niya. Kung may magugustuhan ka ulit na bago, pwede mo namang sabihin sa amin. Pwede ka namang magmahal ng bago. Bata ka pa. Pwede ka pang mag-asawa. Alam nating matutuwa si Daddy pag ganun ang nangyari. Huwag mong isarado ang puso mo. Sagot ko naman, siguro sa ngayon malabo pa. Sobrang mahal ko ang daddy niyo. Pag-uwi namin sa bahay habang nakahiga na isip ko, siguro kung magmamahal ako uli, gusto ko pa rin syempre yung mas matanda sa akin. Not so old kasi baka iwan na naman ako. Pero syempre, gusto ko yung matured, katulad ni Sir, yung ganong pag-iisip at higit sa lahat, mamahalin ang anak ko nang higit pa sa pagmamahal niya sa akin. And lastly, kung papalarin ko, ako, gusto ko binata at walang anak. Siguro imposible yun para sa katulad kong single mom. Kaso sapat na sa akin na ang anak ko lang ay ang anak ko at anak ni Sir. Kahit mas matanda sila sa akin. Hindi pa ako ready maging stepmom ng kahit sa sino. Fast forward. Nakapag-apply ako sa isang university. Nakapagtuturo na ako ng third year college students. Masaya kasi nakakaintindi sila. Marunong silang magmahal at masaktan. Kahit English teacher ako minsan sa college, alam naman na nila yun. Kaya minsan gusto ko lang marinig yung mga kwento nila. Mahilig ako magpagawa ng essay. Mahilig akong makaalam ng mga nangyayari sa buhay. Kung sino yung pinakamagandang gawa plus points, babasahin niya sa harapang letter niya. Minsan nagkukwento ko sa kanila. Kaya naging close ko sila sa loob ng school. Pero pag sa labas, hindi na ako masyadong attached sa kanila. Kasi unang-unang iiwan din naman nila ako. Siguro nga may trauma ako sa nangiiwan. Kaya hindi ko masyadong ina-attach ang sarili ko sa mga tao. May mga circle of friends din ako sa school. Sa loob ng faculty, nagtatawanan kami pero ni isa, walang nakakaalam ng kwento ko. Until one day, papasok ako ng school after vacation. Nagulat ako sa pakikipag-usap sa akin ng isa kong co-teacher. Si Sir Julius, sabi nila, medyo suplado daw si Sir. Kinatatakutan ng mga estudyante. Pag late daw ang estudyante, kahit 5 minutes hindi na raw pinapapasok. Dahil importante raw sa kanya ang time. Nagtuturo sa Law 3. Ayaw raw niya sa mga puro pabebe lang ang alam. Kaya wala siyang masyadong friends sa school. Mabalik tayo sa kinausap niya ako na ikinagulat ko, sabi niya. Ganda, pakisulat. Nagawa ako ng grades ng advisory ko at pakisend sa email ko, gagawa na kasi ako ng final grades. Nagulat ako sa sinabi niya na ikinatulala ko
Sabi niya, ngayon ka lang ba nasabihan ng ganda kaya ka natulala? Sabi ko naman, hindi sir, nagulat lang ako na kinausap niyo ako. Madalas kasi sa email lang eh. Tapos bigla siyang umalis. Nagtanong ako sa kasama ko sa faculty, sabi ko, may asawa ba si sir? Sabi ng CP teacher ko, naku, walang nagbabalak kasi suplado tsaka sobrang perfectionist. Kinabahan ako. Pero gagawin ko muna yung mga pinapagawa niya, baka masigawan ako. So nagtawanan kami sa faculty. Fast forward, second death anniversary ng asawa ko. Nagkasama-sama kami uli ng mga anak niya sa puntod ng daddy nila. But as usual, maaga pa lang nandun na ako kasama si Princess. Hindi na kasi siya madalas napupuntahan dahil busy rin sa school. Habang wala pa akong kasama, kinausap ko na muna siya. Sabi ko, kumusta ka na? Ako, ito okay lang oh. Si Princess, matataas ang grades niya sa school. Napakabibo ng anak mo. Yung trabaho ko okay naman. Pero meron lang akong isang kinatatakutan, lalo na pag nakatingin sa akin, akala mo palaging papatay ng tao. Ayoko sa kanya. Kasi feeling pogi siya. Pag nasa faculty yun, halos hindi na ako makapagsalita. Kasi unang-una, baguhan lang ako tapos hindi naman ako pala kaibigan, di ba? Ang dami kong gustong ikwento sa'yo. Pero pasensya ka na, madalang na ako dito. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa mga susunod na araw. And then dumating na yung mga anak niya. Nagsalo-salo kami sa puntod ni Ed. And then doon sa pagsasalo-salo namin, tinanong ako ng isa sa mga anak niya, may naniligaw na ba sa'yo? Sagot ko, naku, wala akong oras sa ganyan. Nagabi na at nagsiuwian kami sa bahay namin. The next day, nakita ko na naman si Sir Julius. Pero, naka-summer look. Ibang-iba ang datingan. Parang gumwapo siya sa paningin ko. Bumati ako sa kanya. Good morning, Sir Julius. Sagot niya sa akin. Good morning, ganda. Nagulat ako. Gusto ko umiyak. Nung nagkaroon sa program sa school namin, nakapang summer look si Sir Julius. Ibang-iba siya pag may klase siya. Kaya binati ko siya ng, good morning, Sir Julius. Sabi niya, good morning, ganda. Nagulat talaga ako. Na para bang gusto kong umiyak. Sabi niya, every time ba natatawagin kitang ganda, ganyan ang magiging reaksyon mo? Sagot ko, pasensya ka na sir, may naaalala lang ako pag tinatawag kasi akong ganda. Sagot niya sa akin, okay, hindi na kita tatawagin ganda. Kasi karaniwan, ganoon talaga ang tawag ko lalo na sa mga teacher na babae. May nabasa kasi ako na pag sinasabihan ng maganda ang babae, lalo na sa umaga, nagkaka-energy sila para mag-work. Sabi ko, saan mo naman nabasa yan, sir? Pahiram ako ng libro. Binibiro ko lang naman siya pero ang sagot niya sa akin, sige, pahiram ko bukas. Sabay alis. Napasabi na lang ako sa sarili ko na, bawal biruin. Na nagulat ako, nasa likod lang pala siya at sabi niya, sa tingin mo ba nagbibiruan tayo? Sabi ko, naku sir, joke lang. Sarili ko talaga kausap ko, pasensya na po. At umalis na ako. Pag uwi ko ng bahay, nag-check ako ng email at nakita ko may message si Sir Julius. Grades ng advisory class ko. Napakabilis talagang kumilos ni sir. Napansin ko may 2 estudyante na bagsak. Nag-reply ako. Sabi ko, sir, bakit po bagsak sila? Sagot niya, di sa kanila mo itanong. Sabi ko, wala na po bang paraan para makabawi sila? Sagot niya, bakit ikaw ang nagtatanong niyan? Then di na ako nag-reply. Kinabukasan kinausap ko ang mga estudyante ko na bagsak sa Law 3. Tinanong ko kung anong problema, bakit bagsak kayo? Sabi nila, ma'am, napakahirap tapos gusto niya perfect eh. Hindi lang naman siya ang subject namin, napakadaming subjects, punong-puno na ang utak ko. Sabi ko naman, ano
ba kayo? Palagay niyo ba tama yung sinasabi ninyo? Ganito gawin ninyo, pumunta kayo kay sir at magtanong kayo kung ano pang pwede ninyong gawin para makahabol kayo. Sabi naman nung isa, ma'am, walang puso yang si sir. Sagot ko, wag mong sabihin yan, lahat ng tao may itinatagong bait. Nalaman ko na lang na pumunta yung dalawa kong estudyante kay sir. Kasi nag-message siya. Pumunta sa akin at alam ko na pinapunta mo dahil hindi naman ako ganun kasama. So, sige, pinagbigyan ko na lang sila dahil mabait ka na advisor. Nag-reply ako ng, thank you sir. Tapos isa pang kinagulat ko, kinuha niya yung Facebook account ko para doon na lang daw niya ako i-message. Para raw, di na siya gumagamit ng email. Natawa naman ako doon sa sinabi niya, totoo naman eh. So, binigay ko sa kanya yung FB account ko, naging friends kami. Ganun pa rin ang setup namin. Hindi niya ako pinapansin pag nasa school pero pag uuwi na ako ng bahay, palagi siya nagchat-chat sa akin. Nagtatanong, ayoko pa naman ng ganun na magkasama tayo buong araw sa school, magkasama tayo sa faculty, bakit hindi ka doon nagtatanong sa akin? Hanggang sa napapansin ko kung bakit palagi siyang ganun. Ayoko naman mag-assume na parang may gusto siya sa akin. Pero parang ganun eh. Ako kasi yung tipo ng babae na hindi magkakagusto sa tao, lalo na pag wala pa akong alam kahit isa dun sa tao. Like hindi niya ako kilala except my name. Hindi naman siya nagtatanong sa akin tungkol sa personal life ko tulad ng ilang taon na ako. Ayun, ganun ba? Siya nga, hindi ko alam kung ilang taon na tapos feeling close na siya. Days passed. Birthday ko August. Sakto Sunday, walang pasok kaya nagpunta ako sa asawa ko kasama ang anak ko. Wala namang celebration kaya nagpa-deliver na lang kami ng food at doon na lang kami kumain sa puntod niya. Nagkwento ako sa kanya sa buhay namin ni Princess. Tungkol sa work ko. Tapos kinuwento ko sa kanya si Sir Julius. Sabi ko, alam mo, may nagchat-chat sa akin palagi pero pag nasa school naman di niya ako kinakausap. Para bang may gusto siya sa akin. Alam mo namang ayoko mag-assume. Lalo na't wala siyang alam sa akin. Bakit naman niya ako magugustuhan, diba? Tsaka hindi naman kami nag-uusap, no? Narinig ng yaya ni Princess ang sinasabi ko kay Ed kaya napasagot siya, sabi niya, alam mo ma'am, may gusto na yun sa'yo. Siguro crush ka pa lang niya. Tapos pag nagchat-chat sa'yo, gusto niya mag-start ng conversation pero ikaw puro trabaho lang ang reply mo. Ano bang mga sinasabi niya sa'yo sa chat? Sabi ko, nag-chat kanina. Kaninang umaga ng happy birthday. Sana ma-enjoy ko raw yung araw na to. Sabi ni Yaya, ano naman ang reply mo? Sagot ko, thank you sir. Ano bang dapat isagot? Then sabi niya, pag hindi mo birthday, ano bang sinasabi niya? Sagot ko naman sa kanya, nakauwi ka na ba? Safe ka ba? Mga ganun. Tapos sabi ni Yaya, ewan ko sa'yo ma'am, kung hindi mo pa mapansin yan. Kinabukasan pagpasok ko sa room, binati ako lahat except Sir Julius. Tapos may na-receive akong delivered cake and flowers nakalagay dun sa letter, dinner 8 p.m. at dun sa lugar kung saan kami magde-dinner. Nagtaka ako, wala naman nagpapadala ng ganun sa akin kaya naisip ko baka mga anak ni Ed. Pagpunta ko sa lugar na yun, nakita ko si Sir Julius. Sabi ko, Sir, nandito rin kayo? May kasama po ba kayo? Sagot niya sa akin, ikaw, hinihintay nga kita eh. Sabi ko, OMG, sa inyo po yun galing. Hindi ko na natuloy yung sinasabi ko kasi syempre obvious naman. Tapos nagtanong na lang ako, bakit po sir? May napag-usapan po ba tayo? Then sabi niya, happy birthday. Kung iniisip mo na gusto kitang ligawan, tama ang iniisip mo. Then sabi ko, sir, bukod sa pangalan ko, wala na po kayong alam sa akin. Then sabi niya, alam kong namatay ang asawa mo, alam ko rin na may anak ka, alam kong 35 years old ka na. Ako naman binata pa ako at the age of 42. Then sabi ko, sir, pasensya ka na, huwag mong isipin na rejection to ha, pero hindi ko pa po kayang magbukas ng bagong pahina hanggang asawa ko pa rin ang gusto kong paksa. Sabi niya,
Naiintindihan ko naman, no pressure. Sorry kung hindi kita masyadong kinakausap sa school. Medyo pag nasa school kasi serious type ako para hindi tayo basusin ng mga estudyante. Then sabi ko, bakit nyo naman po naisip na ako ang ligawan nyo? Unang-una hindi tayo magkaibigan o nag-uusap man lang. Wala tayong alam sa isa't isa. Wala naman ako alam sa'yo. Then sabi niya, kung bibigyan mo ko ng pagkakataong ipakilala ang sarili ko, darating tayo dyan. Then sabi ko naman, sir, pasensya ka na ha. Kaka 2 years pa lang kasing wala ang asawa ko. Masyado namang mabilis kung magpapaligaw agad ako. Then sagot niya, it's okay, naiintindihan ko. Pero sana wag mong isarado ang puso mo, bata ka pa. Maganda ka, mabait ka, at super at matured mag-isip. Hindi ako magtataka kung marami talagang manliligaw sa iyo. Sagot ko sa kanya, salamat sir ha. Tinuruan kasi ako ng asawa ko maging ganito. Biruin mo, 18 pa lang ako nung nakilala ko siya. Parang hindi ko na naranasan maging dalaga. At first love ko siya. Then sabi niya, ang swerte naman niya. Sabi ko, swerte ako sa kanya. Hanggang sa matapos na kaming kumain. May mga napag-usapan pa kami tungkol sa buhay niya, sa sarili niya. Nagkwento rin ako ng konti tungkol sa storya ko. Nagpaalam muna ako magbanyo at pagpunta ko ng banyo, may nakapaskil sa likod ng pinto na. Hindi ako nakalimot. Pati ang mga araw na unti-unti kang hindi nagparamdam at ang ibig sabihin ng pananahimik mo ay 100 rason kung bakit dapat muna kitang pakawalan. Binibisita pa rin ako ng mga alaala mo sa panahong hindi ako abala. Hindi ako nakalimot pagdating sa'yo. Ay mali. Maaari kitang makalimutan. Ngunit hindi ang pagmamahal mo sa akin. Sobrang ganda nung saying na yun. Pinicturan ko, pumasok ako sa lahat ng cubicle at tinignan ko ang likod ng pinto. Bawat pinto, iba-iba ang quote ang nakalagay. Pero ito talaga yung pinakatumusok sa puso ko. Napatingin ako sa salamin. Naisip ko ang asawa ko. Naalala ko, nagka-boyfriend ako ng iba dahil gusto niya magkaroon ako ng pamilya at maging maayos ang buhay ko. Pinush niya ako sa isang tao na gusto ako dahil alam daw niya na doon ako sasaya dahil magkasama kaming tatanda. Umiyak ako sa banyo kahit may pumapasok na ibang tao. Hindi na ako nahihiyang umiyak. Naisip ko, sign na ba to? Sign na ba to na gusto niya ako ulit maging masaya? Maya-maya pa lumabas na ako ng banyo. Napansin ni Sir Julius na mugtong-mugto ang mga mata ko. Umiyak ka? Parang kanyang tanong sa akin. Sagot ko sa kanya, naalala ko lang ang husband ko. Tapos nagiya na siya pa uwi. Kahit may kanya-kanya kaming dalang sasakyan, hinatid pa rin niya ako sa bahay namin para raw ma-make sure niya na safe akong nakauwi. Kinabukasan, nag-umpisa na siyang manligaw. Nag-good morning siya sa akin, naglagay ng coffee sa table ko. Nagugulat ang mga kasamahan namin dahil ibang kilos si Sir. Hanggang sa araw-araw na niya ako niyayaya sabay mag-lunch. Tapos lagi may pamarienda. Nakakahalata ng mga kasamahan namin kaya nung tinanong nila si Sir kung may gusto si Sir sa akin. At ang sagot niya lang ay, actually naniligaw ako. Natigilan ng mga teacher sa akin. Ako naman medyo kinalig. Ngayon ko lang kasing naramdamang kiligin. Every Sunday nagpupunta siya sa bahay. Kahit sandali lang kasi busy rin naman siya. Naisama ko na rin siya sa puntod ng asawa ko. Nasabi ko na rin sa mga anak ni Ed na may naliligaw na sa akin. Masaya naman sila para sa akin. Kaya nung nag-birthday si Princess, pumunta ang mga anak ni Ed, pinakilala ko sa kanila si Julius. Kilalang kilala na siya ng magulang ko. Patuloy pa rin siya sa panliligaw at alam kong mahal niya ang anak ko. Lumipas sa mga buwan, nahuhulog na ang loob ko sa kanya pero may takot pa rin sa puso ko. Kasama ko siyang mag-celebrate ng Pasko at New Year. Nagde-date kami kasama ang anak ko. Nahalata na kami sa school kasi palagi na kami magkasama. Akala nga nila kami na pero hindi pa. Hindi ko pa siya sinasagot. Kaya, noong May 27, 3rd year, death anniversary ng asawa ko. Masaya na ako.
Pero may takot pa rin eh. Na para bang hindi ko kayang sumugal kahit alam ko namang maipapanalo ko to. Pag magkasama kasi kami, naiisip ko, kasama ko yung asawa ko, lagi ko siyang kinukumpara. Para siyang reincarnation ni Ed. Lahat talos ng galaw, ultimo pananalita, pagiging matured, parang si Ed. At masayang-masaya si Princess pag magkasama sila ni Julius. Kaya naisip ko, kung sasagutin ko to, susugal ako uli. Unfair naman sa side niya. Kasi may ibang tao akong nakikita sa pagkatao niya. Siguro not now but soon. Naiintindihan naman ako ni Julius. Vocal naman ako sa lahat. Sinasabi ko sa kanya na ganun talaga ang nararamdaman ko. Pero hindi naman niya ako pinipressure. Normal lang daw yun kasi bata pa lang daw ako. Mahal na ako ni Sir. Hindi raw niya maaalis ang pagmamahal ko kay Ed. Hanggang sa magkapuwang na raw siya sa puso ko at siya nang makita ko sa katauhan niya mismo. Handa naman daw siyang maghintay. Huwag ko lang daw ipagkait sa kanya na mahalin niya ako at ang anak ko. Dahil kami lang daw ang nakapagbigay sa kanya ng rason para magpatuloy sa buhay. Hindi raw kasi niya ini-expect na sa edad niyang 42 ay makakaranas pa siyang magmahal. Sobrang sarap naman talaga magmahal. Lalo na pagmahal ka rin ng taong mahal mo. And to Sir Julius, salamat sa paghihintay at pagmamahal mo sa amin ng anak ko. Siguro konting oras pa at panahon. Alam kong naiintindihan mo naman ako. Sana sa panahong pwede na, ay pwede pa. Salamat DJ Rocky sa pagbabahagi ng aking kwento. Dito na po natatapos ang kwento namin ni Sir Ed. Ganda is signing off. Maraming salamat. Muli, ako si Rochelle at ito ang aking secret file. It's time for SPG as in Super Pagganern Secret Files. Hinimas-himas at pinisil-pisil ko ito ng marahas. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ana. Inaamin ko, nanonood ako ng porn. Kahit kababae kong tao. Wala pa naman akong experience. At wala naman sigurong masama kung ma-curious ako, hindi ba? So, eto na nga. Habang nanonood ako sa www.snackmonk.com bigla akong nag-init. Parang gusto kong hawakan at laruin yung bagay na nasa ibaba. Maya-maya lamang, may bigla akong napanood sa dulo ng video. Ang sabi sa video, just squeeze your breast 3 times a day like this. And trust me, sister, it will make your boobs bigger like me. Putik! Nung pagkasabi ng babaeng yon, yung mga words na yun, nagningning yung mga mata ko. Napakaganda ng balitang napanood at napakinggan ko. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas! Lalaki na ng dede ko! Di humarap na ako sa salamin. Muntik pa akong maiyak habang tinitingnan ko yung katawan kong mukhang pader at tabla. Para akong babaeng may mukha sa likod. Wala talaga akong makita. Kaya,
Isinapuso ko ang sinabi ng babaeng napanood ko sa video. Doon ko na sinimulang squeeze gently. Himas pa. Tapos habang pinipisil-pisil ko siya ng marahas, biglang may pumasok. Pumasok ang mama at ate ko sa kwarto. Nanlaki ang mata ni mama. Si ate naman ganun din. Nagkatitigan kami, mga friends. Siguro mga 5 seconds kaming nakatingin sa isa't isa hanggang sa nagsalita na si ate. Sabi ni ate, "Sa tingin mo, lalaki pa yan, ha? Sa tingin mo, lalaki pa yan dede mo sa ginagawa mo, ha? Mahiya ka nga, wala ka ng pag-asa kasi pinagli ka sa pambura. Pinagli ka sa pambura." Gumungo yung mundo ko. Kaya pala, parang nabura ang dibdib ko. At habang nagsasalita ang ate ko, si mama naman biglang patakbo sa akin. Hahampasin na ako ng batya. Pati hanger gusto nang ibato sa akin. Kaya naman dali-dali akong tumakbo papuntang banyo. Namutla ako. Pati sina kuya at papa tawa ng tawa sa mga kabaliwan ko. Huwag ko na daw hilingin pa na magkaroon ng malaking joga. Basta, ayoko na magpalaki ng dede. Tago nyo na lang po yung pangalan ko, ha. Thank you po. Basta na lang niyang sinabi sa akin na ayaw niya na. Hindi ko siya hinabol. Nanahimik lang ako. Dinibdib ko lahat ng nangyari sa akin. After kong manganak, nagtrabaho ako sa call center company. Marami nagpaparamdam pero palagi kong sinasabi sa kanila na wag na lang ako kasi may anak na ako. Mas pinili kong maging single. Natakot akong makipagrelasyon uli kasi baka matulad na naman sa dati. Lokohin na naman uli ako. Kaya yun, lumipat ako ng nature ng trabaho para makaiwas. Ang main goal ko noon ay maayos ang buhay namin ng anak ko. Nagtuloy-tuloy naman yun. Not until nang nakilala ko siya. Mag 3 years na akong single noon. Thanksgiving party namin noon nang mag-decide ang boss namin nang magkaroon kami ng beach party. Para sa matagumpay na Oplan Sumvac last April 2017. Busy kami ng mga katrabaho ko sa pagsiswimming nang may mga dumating na UTV at patrol. Sina Mayor umattend din sila pero may isang tao na pumukaw ng atensyon ko. Noon ko lang siya nakita. Matangkad na lalaki. Medyo kayumanggi. May dimple sa kanang pisngi. In short, gwapo siya. Palagi siyang nakangiti. Nakaputing t-shirt siya noon at simpleng pantalon. Pero angat na angat ang kagwapuhan niya sa mga kasama niya. Nawag niya ako sa pangalan ko. Ngiti lang ang itinugon ko sa kanya. Nasa guardhouse ako noon nung tumawag siya sa kasamahan niya na ipinapahingi niya sa kasamahan niya yung number ko. Siyempre, kinilig ako. Ibinigay ko naman. Pero sa isip ko, baka makikipagkaibigan lang siya. Oo, crush ko na siya nung una pa lang.
Pero ayoko nang lumalim pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya lang, lumipas pa ang mga araw, nagkaka-text na kami. Tumatawag din siya. At sa tuwing ginagawa niya yun, para bang ang saya-saya ko. Parang kompleto na ang araw ko na makita ko lang ang ngiti niya. Parang nararamdaman ko uli kung paano kiligin. Kung paano na may nag-aalaga sa'yo. Yung pinapahalagahan ka. Hanggang sa sinagot ko na siya. Oo. Sinagot ko siya kahit natatakot ako. Kasi baka hindi ko kayanin. Baka hindi ko kasi kayang maiskandalo ako. Sabi naman niya sa akin, hindi niya raw hahayaan na mangyari yun. Alam ko na pangalawa lang ako sa buhay niya. Pero never niyang ipinaramdam sa akin yun. Siya yung tipo ng lalaki na pinapangarap ko noon pa man. Seloso siya pero lagi kong sinasabi sa kanya na wala naman siyang dapat ipagselos. Kasi siya lang ang tanging mahal ko. Isang araw, nag-decide akong ipatattoo ang pangalan niya. Isa pa, ganun din naman yung ginagawa niya sa anak ko. Ipinag-grocery niya yung anak ko. At paminsan, magkasama kaming lumalakad. Ipinakilala ko siya sa mga college friends ko. Tapos siya, binibigyan niya ako ng oras. Pagaling siya sa biyahe, hindi pwedeng hindi siya dadaan sa bahay. Tapos magdadala siya ng mga pasalubong sa akin. May time pa nga no na nag-out of town siya kasi kinuha siyang driver noon. Mahirap ang signal doon. Halos 4 days din sila doon. 1 in the morning na sila nakarating noon, pero dumiretso siya sa bahay kahit na pagod siya. Kahit 12 hours siyang nag-drive. And then, nung time na yun, ihahatid na naman niya ako sa airport noon. Kasi ako naman yung aalis. May pa-training kami. Habang nakasakay ako sa bangka, ring ng ring yung cellphone ko. Tiningnan ko at nakita ko yung number ng boyfriend ko. Hindi ko sinagot kasi alam ko na kung sino yung natawag. Asawa niya. After ng 2 days ng training, umuwi na kami. Kinabukasan, back to normal. Hanggang sa sinalubong ako ng katrabaho ko noon. Ang bungad niya sa akin, "Uy, alam mo na ba? Nakita mo na ba?" Kinabahan ako sa mga sinabi ng kaopisina ko. Tanong ko, "Ang ano?" Hanggang sa ipinakita niya sa apps niya ng tuluyan. Nakita ko kung paano siya mag-breakdown noon. Hindi ko siya iniwan. Kahit ang sakit-sakit na makitang umiiyak siya. Kaya ang ginawa ko, nilibang ko siya. Isinama ko siya sa mga pag-aayos ng requirements ko. Alam ko mahal niya ako. At alam ko na mahal ko rin siya. Nag-decide kami sa Manila na magstay magtrabaho. And then siya, magtatrabaho sa GMA bilang driver. Okay naman kami sa loob ng 1 year. Hindi naman niya ako niloko. Naging honest naman siya sa akin, kaya may tiwala ako sa kanya. At ayun na nga, nagsimula siyang magtrabaho sa GMA. After niya sa work, diretso siya sa bahay. Then one day, may biyahe siya noon. 9 p.m. pa lang, tapos na yung biyahe niya. Nakatulog ako noon. Nagising ako 12 midnight. Wala pa siya. Tawag ako ng tawag at hindi siya sumasagot. Binuksan ko ang Facebook ko. Hanggang sa may nag-chat sa akin. Grace ang pangalan. At ang sabi, "Kayo pa ba ni Renz? Sabihin mo sa akin kasi kung kayo pa, papakawalan ko siya." Hindi ko lang pinansin yung message na yun kasi sa isip-isip ko noon, baka sinisiraan lang kami.
Pero nag-chat uli siya. At ang sabi ay, may picture ka pa talaga sa lisensya niya? Nagtaka na ako noon kung paano niya nalaman yun. Ako lang ang nakakaalam na may picture ako doon. Kasi hindi ko sinasabi sa boyfriend ko na nilagay ko. Iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa bumalik siya, nakahiga na kami at umiiyak pa rin ako. Oo, magkatabi pa rin kaming matulog. Kasi nangako kami noon na kahit anong mangyari, hindi kami pwedeng matulog ng hindi magkatabi. Nakatalikod ako noon, niyakap niya ako. Hanggang sa hindi ko na malaya, nakatulog na ako kakaiyak. Pinatawad ko siya. Naging okay na naman kami. Lumipas ang buwan, nakita ko na nagsusumikap naman siya para sa binubuo naming pamilya. Tinutulungan niya ako sa mga gastusin ko sa pag-a-apply ko sa abroad. August 28, nagpa siya akong umuwi ng province kasi may special event yung anak ko. At sa pag-uwi kong yon, niloko na naman niya ako. Doon siya sa ex niyang tumuloy. Nag-text yung babae niya sa akin habang tulog siya gamit ang cellphone niya. Iyak ako ng iyak. Halos para na akong mababaliw nun. Siyempre, itinanggi na naman niya. Hanggang sa bumalik ako ng Manila. Imbes na yakap ang isinalubong niya sa akin, binugbog niya ako. Kasi kinumpronto ka siya sa gawa nung text niya sa akin. Pinatawad ko pa rin siya kasi mahal na mahal ko siya eh. Dilinuk ko lahat ng pride ko. Hindi ako nakinig sa mga sinasabi ng pamilya ko. Masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa kanya. Naranasan ko noon, walang-wala kaming pera. Wala rin kaming matuluyan. Nagpunta kami sa kapatid niya, imbes na dun kami patulugin kasi siya. Nalulong siya sa drugs. Naging praning siya. Halos nagtatrabaho na lang siya para ipambisyo niya. Nag-aasikaso pa rin ako ng application ko abroad. Then one time, hindi ko nadala yung cellphone ko. Nagalit siya sa akin. Siguro daw, meron daw akong kamit. Binugbog niya ako. Nagka-black eye ako. Pasa-pasa ang buong katawan ko. Halos araw-araw ganun ang nangyayari. Binubugbog niya ako kahit walang dahilan. Iniintindi ko siya kasi baka hindi siya makaget over sa mga nangyari sa kanya. Umuwi na kami ng Quezon, ganun pa rin, binubugbog niya pa rin ako. Hindi ko tinuloy yung pag-a-abroad ko. Siya ang pinili ko. Araw na lang paalis na ako nun eh. Hindi siya okay. Ayokong iwanan siya sa ganung estado. Nangako kasi ako noon hindi ko siya iiwan. Pero pagkatapos ng lahat, niloko niya pa rin ako. Nang babae pa rin siya. Lumipas ang mga buwan, nag-decide ako magtrabaho na lang ulit. Inaaway niya ako pag hindi ako nakakauwi ng weekends. Hanggang sa ilang buwan lang, nag-decide na ako mag-resign. Habang siya ayun, lulong pa rin sa droga. Pero hindi ko siya iniwan. Pero isang araw nagbago ang lahat. Nagbago siya, nagbago ako. Para bang ang layo na niya sa akin. Nauhuli ko siya na merong babaeng kachat. Hanggang sa isang linggo, hindi niya ako kinausap. Yung pala, may iba na siyang kinalolokohan. Nagbulag-bulagan ako. Umuwi pa rin ako sa kanya. Oo, hindi na. Sa ngayon, I'm trying my best to move on. Umaasa ako na one day magigising siya na maisip niya na ako yung babaeng para sa kanya. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. At kaya kong iwan ang lahat para sa kanya. Totoo pala yun, no?
Na pag nagmamahal ka ng totoo, kahit gaano nakasakit lahat ng nangyayari, ititake mo pa rin yung risk. Kasi sobra mo siyang mahal. Na kahit ang daming dahilan para iwan mo siya, naghahanap ka pa rin ng isang rason para magstay. O kahit wala ka nang makitang rason, pinipilit mo pa rin. Kasi sobrang mahal mo yung tao eh. Na kahit ang daming tao na yung tutol sa inyo, nagbubulag-bulagan ka pa rin. 2 taon na puno ng tawanan at iyakan. Sa loob ng halos 2 taon, walang araw na nagdalawang isip ako sa'yo. Every day, ikaw ang pinipili ko. Kahit na ibang tao o bagay ang pinipili mo, minsan nasa likod mo lang ako naghihintay na lumingon uli sa akin. Masakit, oo, pero pag nakikita ko naman na masaya ka sa mga choices mo, syempre susuportahan kita. Kung may isang bagay man na siguradong sigurado ako, at yun ay yung pagmamahal ko sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa mga itinuro mo sa akin. Salamat sa lahat ng tawanan natin. Sa pagsama sa akin nung time na nag-a-apply ako. Yung alam mo na hindi ako nakakatulog nang hindi tayo magkatabi. Yung hindi ka nalang iimik pag galit na ako. Siguro hanggang dito na lang talaga. And just like how I am entirely drawn to endings, this is our sunset. I don't deserve that kind of love. Kaya nating lumayo sa mga taong hindi tayo pinapahalagahan. Napaulit-ulit tayong sinasaktan. Isalba mo yung sarili mo. Darating din yung time na may taong magpaparamdam sa'yo that you deserve more. Hanggang dito na lang po. Ako si Maan. At ito ang aking secret file. Kahit pala minsan, ang dami mo ng pinagdaanan na tingin mong mali ng desisyon sa buhay mo, matatagpuan mo pa rin pala yung tamang tao at magmamahal at uunawa sa'yo. I think so. Totoo yan, dude. May darating pa rin na taong handang tanggapin kung maging sino ka man. Totoo, dude. Ito yung taong tanggap lahat-lahat tungkol sa iyo. Mm-hmm. At lahat ng karga-karga mo. Mm-hmm. Kahit na single mom ka. Yes. Akala kasi natin wala nang pag-asa sa buhay. Tama. Kasi ilang beses tayo nagbigay ng pagkakataon sa iba't ibang tao. Tapos itong pagkakataon naman na ito na ibinibigay natin, hindi naman talaga para sa lahat. Para sa mga piling tao lang. Pero binabaliwala, binabasura. Ipinagsasawalang bahala. Itinatapon na lang basta-basta. Kaya para bang nakakapagod na magbigay ng pagkakataon sa ibang tao na mahalin ka at mahalin mo sila. Pero doon pala sa pagsuko mong yun, kasabay nun yung pagsuko mo rin sa Diyos, doon ka pala talaga papasukan ng tamang tao o doon ka papasukin ng tamang tao. Yes. Kapag sinurrender mo na lahat. Tsaka tingin ko, paghahanda yun eh. Paghahanda para sa'yo na makita mo muna na may mga tao talagang dadaan sa buhay mo, na sisirain ka, sasaktan ka, pero may tao din na ibibigay sa'yo si Lord. Hindi para buuin, kundi para mahalin ka. Eh natuwa nga ako sa kanya, dude. Kasi ang sabi ni Rainbow, tinulungan akong buuin ang sarili ko. Napakahalaga nung salitang tinulungan akong buuin . Kasi again, ang tao o ibang tao, hindi naman to ang dapat bumuo sa iyo. Sa sayo, tama. Ikaw mismo dapat buo ka na. At kung sakali mang nawasak ka,
siguro yung ibang tao, instrumento lang sila para matulungan ka nga na Yes. mabuo mo uli yung sarili mo. Kasi you have to give credits also to yourself. Kasi naging matapang ka. At buti na lang, itinapangan talaga ng kabisyo nating si Rainbow sa buhay. Kasi kung hindi ko alam kung napano na yung anak niya. And dude, imagine lupus. Lupus meron siya at the age of 21. Bata, no? I remember si Selena Gomez. 'Di ba? Bigla siyang nanaba. Tapos bigla siyang nagkaroon ng complications sa health niya Yes. because of lupus. And ang hirap nung pinagdaanan niya kasi she was also mending a broken heart. Tapos at the same time, meron siyang health issue. Yung taong akala nating magiging endgame niya, 'di ba Justin Bieber era yun eh. Oo. Tapos biglang boom, wala. Finili si Hailey. Biruin mo, kasabay ng masamang nararamdaman mo, yung masamang kalagayan mo. Totoo. Grabe, no? Talaga dun masusubok kung gaano ka kalakas eh. Gaano ka katatag, gaano mo ibibigay yung sarili mo kay Lord minsan. 'Di ba? Kasi minsan wala naman na talaga tayong sagot eh. Or wala na tayong solusyon sa mga problema natin at hindi na natin alam kung sino pa bang tao ang pwede makatulong sa atin dahil nga yung taong inaasahan natin, yung pa pala yung taong mangiiwan sa atin. Totoo. Akala mo siya na ngayon dawan, yung pala siya yung mangiiwan. Feeling ko himala talaga yung nangyari sa kanya eh. Miracle, dude. Kasi currently, no, wala raw cure or permanent cure for lupus. Grabe, no? Oo. It is a chronic long-term condition that requires lifelong management. Although recent achievements in treatment have made it possible for many patients to reach remission. So possible na nagkaroon siya ng remission. That's why sinabi siguro sa kanya na wala ka ng lupus. Where symptoms and signs of the disease disappear for extended periods. Pero hindi imposible Bumalik. na Magkaroon ka siya uli. Pero at least, meron siyang tao talaga na tanggap siya at handa siyang pakasalan. Yun na lang yun eh. Na parang kahit may sakit ka, feeling mo laban na laban ka pa rin in life kasi, marami kayong lumalaban. Yes. May taong naninindigan para sa'yo. Ay, oo. Imaginein mo kung isang sundalo ka lang, tapos yung kalaban mo, 'di ba may mga tangke pa? Batalyon. At least kayo, 3, tapos may kanya-kanya kayong cannonball. Yeah. Wow! Cannonball! Makaluma! Diba? Kapanonood ko lang to ng The Patriot. Cannonball! Okay. Diba? At least di ko sinabing Dragon Ball. Okay. Nakabuta mo ba yun? Cannonball? Oo naman. O ano yung tsura nun? Yun yung dyan o, nasa Rojas, meron pa yung boom. Gataray naman nung sa sound effects mo. Yeah. Alam mo na kabisyo ha. Magtiwala ka lang. Kung isa kang tulad ni Rainbow na dumadating din sa punto o nasa kasalukuyang sitwasyon ni Rainbow. I mean yung sitwasyon ni Rainbow dati nasa ganung state ka ngayon. Hirap talaga pag mom brain, no? Nahihirapan ako express sa sarili ko. Okay lang yan. Naiintindihan namin. Naiintindihan nyo ba, dude? Oo Sorry naman. Minsan nandito na sa utak ko pero parang yung bibig ko hindi nagko-cooperate sa mind ko eh. Hindi, naiintindihan namin. Thanks, dude. Dahil talaga to sa anesthesia. Sa bagay, dapat talaga maintindihan mo kasi magiging ama ka na. I mean, ewan ko lang kung may tinatago ka o ama ka na, diba? Dapat naiintindihan mo talaga yung mga nanganganak, diba? Yes. So, yun lang. Kumbaga, kung ikaw ay katulad ni Rainbow, tatandaan mo na merong pag-asa. Wag kang mawawala ng pag-asa at kung darating ka sa puntong pasuko ka na, isuko mo lahat sa Panginoong Diyos. Yes. Dahil kapag isinurrender mo sa Kanya,
at ginawa mo naman yung tama, kumikilos ka pa din, bibigay niya talaga sa'yo sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, yung taong nararapat para sa iyo. There's a rainbow after the rain. Sabi nga daw, sa kalungkutan natin sa buhay, sa madami nating pagsubok na kinakaharap, meron pa ring kaliwanagan tayong matatagpuan. May bahaghari sa dulo ng buhay. Yun, ang galing mo. Bahaghari. Tsaka grabe, no, na balanse niya yung emosyon, sarili niya, yung lakas ng loob niya. Grabe, grabe. Saludo sa'yo, Rainbow. Totoo. At least maganda yung kanyang storya, no? Yes. It's a feel-good kind of secret file na bibihira nating mabasa, 'di ba, sa programa natin. Kaya it calls for all kabishos namin out there na kung meron kayong secret file din na hindi naman yung parang pangit yung ending, Oo. 'di ba? O kaya parang gusto niyo lang mag-share kasi inspired kayo. Pwede niyo namang ibahagi sa amin 'yun. Baka naman kasi inisip niyo, yung secret file puro lang yan sa mga kabit-kabitan. Hindi. Ito po ay para sa lahat, 'di ba? Kung may masaya ka ring storya, pwede mo yang ibahagi sa amin. Katulad ni Rainbow, hanggat buhay, may pag-asa. Yun. Totoo. Habang may buhay. Ano ba talaga yung ipapaplay ko na kanta? Parang, Ang dami ko kasing sinasabi sabi mo ganun maging sino ka man. Gusto mo yung sunod-sunod natin? Bahala na kung marinig tayo. Tatawag to si playlist maker talaga. Akma naman sa kwento natin. Oo nga. Oh. Depends. Anyway, kabisyo, share your secrets to us, rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera. At kasama mo pa rin si DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rainbow's Secret File. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kamukhang kamukha ng ex ko ang jowa ngayon ng anak ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Yung totoo, naudyok ako ng anak ko na sumulat sa inyo dahil baka raw umere sa radio program ninyo. Avid listener nyo ang anak ko at lagi siyang nakatutok sa mga episode ng mga inilalahad na kwento. Natutokso rin nga siyang tumawag sa Top Secrets. Kaya lang, hindi lang daw siya prepared. At baka kung ano pang masabi niya at matameme on air. Sabi niya sa akin, "Ma, kwento mo kay DJ Rocky at DJ Jello yung nangyari, malay mo. Mabasa at mapakinggan yung storya mo." Kaya sabi ko, sige, subukan natin. Itago mo ako sa pangalang Gloria. At ito, ang aking secret file. First love never dies. Kapag naririnig o nababasa ko ang sentence na yan, parang kumukurot ang puso ko. Kasi para sa akin, totoo yan. Yung first love ko, sa kanya ko unang naranasang magmahal. Halos lahat ng first, sa kanya ko rin naranasan. Mahirap idetalye, pero siguro naman, may ideya ang mga nakikinig sa'yo kung anong klaseng first ang pwede mong ma-imagine. Halik, yakap,
kilig, at intimacy, and heartbreak. Sa kanya ko yun lahat naranasan. At hanggang ngayon, yes, hanggang ngayon, may natitira pa rin na konting porsyento sa puso ko. Noong tinatawag na first love na yun. Aminin na natin, hindi naman talaga yun nawawala. Natututunan na lang nating tabunan yun ng pagmamahal ng taong pinili nating mahalin. Itago natin sa first love sa pangalang Harvey. Ayoko sanang i-exaggerate ang lahat. Pero imaginein mo ang dalawang tao. Isang lalaki at isang babae na sumasayaw ng isang slow dance sa isang prom sa awitin na Mr. DJ ni megastar Sharon Cuneta. Doon nagsimula ang lahat. Naging partners kami sa isang sayaw. Out of nowhere, lumapit siya sa akin noong prom namin. Nagpaalam kung pwede niya raw akong isayaw. Ako naman, since wala rin namang nakikipagsayaw sa akin, pumayag ako. Sa unang tingin, hindi mo akalain na gwapo siya. Pero kapag tinitigan mo siya, dun mo marirealize na gwapo siya. DJ Rocky and DJ Jello, kinikilig ako habang isinusulat ko ito. Parang bumabalik ako sa high school life ko. Pero naaalala ko pa rin talaga yung moment na yun. Kasi doon nga kami nagsimula. Then after naming magsayaw, hiningi niya sa akin yung address ko. Dahil susulatan niya raw ako. Kahit mag-schoolmate naman kami. Gusto raw niya kasi ako. Pinrangka niya ako mismo nung gabing yun. At hindi pa laganap noon ang may sariling telepono. Ni wala pang ang cellphone noon. At lalong wala pang internet noon. Kaya binigay ko ang address ko sa kanya. And few weeks later, naging mag-pen pal na kami. Tandang-tanda ko pa yung exchanges namin ng mga sulat. Yung mga pinapadala niyang mga sulat, laging mababango kasi naka-stationary. And mind you, DJ Rocky and DJ Jello, dikit-dikit ang kanyang handwriting. Hindi pang doktor na parang reseta ng gamot na ang hirap-hirap basahin. Hindi ganoon. Ang linis niyang sumulat. And in fairness, straight English. Correct pa ang grammar. Halatang hindi galing sa ChatGPT o sa mga AI na yan. Kasi wala pa naman yan noon. So yun na nga. Tinanong ko kung anong nagustuhan niya sa akin. Sabi niya, he finds me mysterious and pretty di umano. And I keep running in his head daw. Nako, lumalabas ang pagkabaklang babae ko. Kinilig naman ako sa unang palitan namin ng liham. Kaya sinabi ko na rin sa kanya na honestly, I also find you attractive and handsome. And sabi ko, I think you are kind. Ayun na, doon na kami nagkahulugan ng loob. Hanggang sa pagkatapos ng ilang buwan ng pagiging magpenpal, kahit schoolmates lang kami, nag-decide kaming magkita in person para mag-bonding o mag-date. Pero, outside the school. Sa ibang lugar. In fairness kay Harvey, ayaw niya na machismis kami ng mga kaklase namin. Meaning, batchmates niya at batchmates ko. Mas matanda siya sa akin ng 1 year eh. Then, not long after we met in person, nagsimula na kaming magkakilanlan. Nag-graduate siya sa school namin, tas ako naman nag-4th year high school na. Nag-proceed na rin siya sa college. At dahil mahaba-haba ang free time niya sa afternoon, nagkikita kami somewhere pagkatapos ng klase ko. Hindi alam ng parents ko dahil for sure, alam kong maboboljak ako pag nalaman nilang may kinakatagpo akong lalaki. Eventually, nakayanan naming itago ni Harvey. And a month before Christmas, sinagot ko siya finally.
DJ Rocky and DJ Jello, ang aga-aga kong na-in-love. Parang umikot ang buhay ko ng 360 degrees nung naging kami na officially ni Harvey. First kiss, first date, first sleepover at oo, first intimacy. Totally hindi alam ng parents ko at hindi rin alam ng parents niya kasi nasa ibang lugar sila nakabase, nagtatrabaho. Kaya for me, grabe yung naging quality ng pagmamahalan namin ni Harvey. Parang sigurado na kami sa isa't isa. Because every moment we were together, it felt like heaven. Basta alam nyo na yun, hindi matitibag, forever strong, ganyang level. Our relationship lasted for nearly 3 years. Ganon din katagal naming itinago yun. Kasi nga nag-aaral pa kami. Hanggang sa nalaman ng parents ko ang sikreto na relasyon namin. Umamin ako na matagal na kaming mag-boyfriend ni Harvey. At akala ko sapat na dahilan na yun para tanggapin nila si Harvey as my one true love. Pero nagkamali ako. Hindi yun umubra. At yun ang naging mitsa para matapos ang relasyon namin ni Harvey. Prematurely. Yes. Prematurely. They wanted me to focus on my studies or else hindi na ako nakapanlaban. Kasi parents ko nang nasunod eh. Dito na nagsimulang hinigpitan ako ng parents ko. Lalo na't third year college na ako. Halos lahat ng subjects ko, major subjects. Nag-hire ang parents ko ng exclusive na maghahatid sundo sa akin sa school. Kaya na-restrict ang exposure ko. Hindi ko na nagawang makipagkita kay Harvey. Hanggang sa napagod na lang ako at nag-entertain ng ibang boys after I graduated from college. Ang masakit, I always felt yung longingness ko for Harvey. Ilang gabi, ilang linggo rin akong umiiyak sa kwarto ko. Nagtataka kung magpaparamdam pa ba siya uli sa akin o kung bakit hindi na siya nagpaparamdam o kung makikipagbalikan pa ba siya, things like that. Kasi mahal na mahal ko pa siya, DJ Rocky. Mahal na mahal ko pa siya. Pero sabi nga nila, iikot ang mundo ng tuloy-tuloy. Lilipas din ng panahon. Hindi man natin nahanap ang mga rason kung bakit hindi na uli kami nagkaroon ng second chance na magmahalan. But for sure, may dahilan ng lahat ng bagay. And this year, 2025, tsaka ko lang nalaman ang dahilan at ang katotohanan sa paraang hinding-hindi ko inimagine at inaasahan. Fast forward, few years after college, ikinasal ako. Oo, ikinasal ako. Pero hindi kay Harvey, kundi sa ibang lalaki. Nakilala ko sa work. Lahat ng qualities ng isang ideal man nasa kanya na. Nasa husband ko. At mahal na mahal ko siya. Ikinasal kami noong April 1995. At biniyayaan kami ng 2 anak na babae. Sa sobrang bilis ng panahon, nakita ko na lang silang lumaki. Nagkaroon ng sariling diwa. Natutong maging independent. At nagkaroon na rin ng sarili nilang mga boyfriend. Iba naman na ang panahon ngayon, DJ Rocky at DJ Jello. Madali ko na rin namang ma-monitor ang galaw at kilos ng mga anak ko dahil may internet na. May messenger accounts na kami. May Facebook na. Nakikita ko na rin ang post nila. Kaya naging open naman sa akin ang mga anak ko. Hindi na kami umabot sa punto na kailangan pa nila akong pagtaguan ng mga nagiging boyfriend nila. Until one time.
May ipinakilala sa akin ang panganay kong anak na itago natin sa pangalang Maybell. Nagkaroon si Maybell ng bagong boyfriend. Almost 1 year after siyang nakipag-break sa isang college classmate. As usual, ang sinasabi ko lang sa kanya, ikaw anak, basta lagi mong priority ang studies mo. Kahit ilang boyfriend pang ipakilala mo sa akin, okay lang. Ayoko lang na pababayaan mo ang pag-aaral mo. Naiintindihan naman ni Maybell ang mga pangaral ko. Pati na rin ang bunso niyang kapatid. At eto na nga. Excited na si Maybell na ipakilala sa akin yung bagong guy na bago lang niyang naging boyfriend. More than 5 months na rin silang nagde-date. Kaya sinagot na raw niya. Then nagkasundo raw sila. Naipakikilala niya na raw sa amin yung guy. At siya naman ay ipakikilala nung guy sa parents niya. In other words, meet up ng mga magjowa kasama ang mga magulang. Hindi pa naman pamamanhikan pero getting to know lang kasi nga raw gumaganda na ang relationship status nila. At gusto na rin daw nilang i-level up. So sabi ko sige, payag ako, wala namang masama doon. Okay nga yun kasi makikilala namin ng daddy niya yung boyfriend niya. Pati na yung parents, para at least walang ilangan both sides. So yun na, sinet na namin yung schedule. Kung saan at kailan ang meet up. Launch date daw. So okay na. Tas eto na, DJ Rocky at DJ Jello, pumunta na kami. Ako, yung husband ko, at si Maybell. Hindi na sumama si Bunso. Pagdating namin doon sa restaurant, nakita namin ang boyfriend ni Maybell. Bumeso sa kanya at nagmano naman sa amin ang daddy niya. Tapos nagpakilala. Itago na lang natin siya sa pangalang Dave. Nung una kong nakita si Dave, actually may nasense ako, pero hindi ko lang sinabi. Pinabayaan ko lang yung sensation ko na merong kakaiba ron sa bata. So yun na nga, niyaya na kami ni Dave na pumasok sa loob ng restaurant. At sinamahan niya kami papunta ron sa table kung saan kami lahat popwesto. Hanggang sa unti-unti na kaming lumalapit sa dining table namin. And guess what? Unti-unti ko ring nakita ang isang pamilyar na muka na minsang nag-exist sa buhay ko. Na ngayon ay parang nagbabalik ulit. Si Harvey. Si Harvey ang daddy ni Dave. What a small world. Naalala ko pa yung reaction ko nang makita ko si Harvey. Halos mahulog ang pangako sa gulat. Tinabunan ko na lang yung bibig ko nung makita ko siya. Para kasing may tumusok na karayom sa tiyan ko dahil sa gulat at biglaang kaba. At sa totoo lang, halos hindi ako agad nakaimik. Tumayo si Harvey at nakipag-shake hands sa akin. At ang nasabi ko na lang bigla ay, "Oh my God, Harvey, it's been a long time." Gulat na gulat ang husband ko at ang wife ni Harvey. Yung tipong narinig ko silang nagsalita na, "You know each other?" Sabi naman ni Harvey, oo. Ayun na, nagkaaminan na lang. We revealed to everybody na oo, mag-ex kami. And it is a very small world nga talaga na yung mga anak naman namin ngayon ang magjowa. Kaya pala, kamukha ng ex-boyfriend ko yung jowa ngayon ng anak ko.
Dahil siya pala yung tatay. Carbon copy. Yun yung nasense ko kanina. And in fairness naman sa husband ko, alam niya ang tungkol kay Harvey. That Harvey was my first boyfriend. And pinakita ko sa kanya dati yung picture ni Harvey. Dati pa yun. Ngayon lang nakita ng husband ko in person si Harvey. At dahil na rin sa sobrang nervyos ko, dahil nga hindi ko in-expect na magkikita kami, out of the blue, bigla kong tinitigan at tinanong si Harvey. So Harvey, what really happened? Bakit hindi mo ako nun naipaglaban? DJ Rocky, parang natahimik lahat ng mga kasama namin nun sa table. Yung feeling na mga maiingay na kuliglig lang ang maririnig mo, ganun na ganun. Ang awkward. Pero hindi ko na rin mabawi yung tanong. Then out of nowhere, biglang sumabat yung wife ni Harvey. Sabi niya, "Oo nga naman, Dad. What happened between you and Gloria?" Hinimay-himay namin uli yung mga nangyari in the past. Nagikpit ang parents ko. Yun ang naging major reason ng hiwalayan namin. Kasi nga ayaw nila mag-boyfriend ako. Maski halos 3 taon na kaming mag-on, hindi po pwede. Ginusto raw sana akong balikan uli ni Harvey. Yun nga lang, may nakilala naman siyang bagong babae. Nakabatch lang din niya nung college. Iba lang ang kurso. At dahil nga wala na rin kaming contact or communication that time, niligawan niya yung babae. At yun na yung nakatuluyan niya ngayon. Siya na yung mommy ni Dave. Kaya pala, hindi na ako uli pinursu ni Harvey. Then kinuwento ko naman sa kanila how I met yung daddy ni Mabel. Natagalan muna ako before nagka-boyfriend uli. Nagtapos muna ako ng college, tsaka na ako nagka-boyfriend. Sa una kong trabaho, dun ko nakilalang naging husband ko. Magkaiba kami ng department. Tapos, nagkakasabay kami ng lunch sa cafeteria sa iisang table lang madalas. Hanggang sa naging magkaibigan kami. Nagkain laban at nagkatuluyan. Blessing sa amin yung 2 anak naming babae. Panganay naman namin si Mabel. Sa ganun namin napagtagpi-tagpi ang nakaraan. Yung 2 bata, DJ Rocky and DJ Jello. Sila Dave at Mabel. Hindi pa rin sila halos makapaniwala na mag-ex ang mga magulang nila. Or, should I say, may mag-ex sa mga magulang nila. At nang mag-sink in na sa aming lahat ang nangyayari sa present, idinaan na lang namin sa light joke. Na baka hindi kami talaga yung nakatadhana para sa isa't isa dahil yung mga anak naman pala namin ang magtutuloy ng naudlot naming love story. Pero nilinaw ko naman na kahit si Harvey ang first love ko, hindi naman syempre mawawala yung pagmamahal ko para sa husband ko. Mahal na mahal ko ang daddy ni Mabel. Alam yun ni Harvey at ng wife niya. Then before kami kumain, nagdasal kami. Husband ko yung nag-lead. Ipinagdasal naman niya na sana ay maging okay ang lahat sa relationship ni Mabel at ni Dave. Salamat din daw kay Lord dahil kahit papano, alam nilang mabubuting tao ang mga magulang ng boyfriend ng anak namin. After the prayer, nagkainan na kami. Nagkumustahan na parang wala ng barrier na namamagitan sa amin ni Harvey. After lunch naman, niyaya ako ni Harvey na mag-usap in private. Nagsorry siya. Nagsorry siya na hindi siya nag-effort na balikan ako dati. Ayaw naman din daw niya na pagalitan ako ng mga magulang ko kasi nga, he knows na studies ko muna ang priority. Kaya studies na rin ang inuna niya. Hindi naman din daw niya napigilang makipagkilala sa isang girl na wife na niya ngayon. Then sabi ko, it's okay. It's okay, Harvey. Hindi ko mabuburang first love kita. Pero seeing the way things are now, I am happy for you.
I am happy na masaya ka naman sa wife mo. Masaya rin naman ako with my husband. Tapos ngayon, mga anak pa natin na nagkatuluyan na maging magjowa. And with that, I have no regrets. Yun ang sabi ko sa kanya. Ang hiniling ko na lang, na favor kay Harvey, sabi ko, Harvey, tulungan mo na lang kaming i-guide yung mga bata sa relationship nila. And I hope na yung hindi nag-work between the two of us, mag-work naman sa kanila para hindi na nila maranasan yung pinagdaanan natin noon. I hope na kahit sa ganitong paraan, magkasundo tayo. Pumayag naman si Harvey. Makakaasa raw kami ng husband ko. They will help us protect the children. And for me, okay na yon. At sa tingin ko naman, sapat na closure na yon para tanggapin na hindi ako itinadhana para sa first love ko. Sa ngayon, okay kaming lahat. Ako ang husband ko, si Harvey ang wife niya at ang mga bata. Super duper okay. And thankful ako. Kasi sa hindi sinasadyang paraan, nahanap ko ang closure na matagal ko nang ipinagdarasal. Anak ko pala ang magiging daan para doon. What a small world. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky and DJ Jello. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Gloria. At ito, ang aking secret file.